Hello. Good morning. Ay, no. Okay. Ever ba makakausap mo yung ano? Dami ko kasi meeting. There, hello. Good morning. Kamusta na kayo? It's been weeks since nakapag-vlog ako. Actually, in-upload ko yung flight namin recently lang. Pero matagal na yun. So, talaga, it's been weeks na hindi ako nag-upload. I feel like ang dami kong utang or ang dami kong hindi na-share kasi, diba, the way I treat this vlog, para siyang online diary for me. So, ayoko naman na parang pag nag-vlog ako, may maiiwan ako na hindi ko man masabi 100% ng nangyayari sa life ko kasi hindi naman yata pwede yun. Especially pag may mga ibang taong involved sa mga nangyayaring sa buhay mo, issue man yan or hindi yan issue, gets nyo. So, parang, pero I also feel like kailangan ko lang sabihin if may pinagdadaanan or wala. And the past few kala ko may sasabihin si Alexa. The past few weeks, sobra talaga kaming stressed. And siguro ikikwento ko na ngayon. Kasi di ba ang tagal ko na sinasabi may gusto ako ikikwento. Ito yun. Marami kaming pinagdadaanan lately. Maraming changes na mangyayari talaga. If you're interested to know about my life, yung mga talagang concern sa buhay ko, keep on watching. Yung mga hindi naman, pwede nyo nang skip tong vlog na to. Hindi naman ako yung mga walang interes sa mga ganitong content, skip nyo na. Dahil parang puro vent lang yung mangyayari ngayong vlog na to. Again, ang daming changes na mangyayari. And ang dami ko rin gagawin today, to be honest. Pero, every time na magsa-start ako ng day ko, usually nagkakape muna ako. Wait nga, ayos ba yan? Nag-mic ako pa rin, hindi na ako sumigaw. So, yan. Every time, magko-coffee muna ako. Medyo puno pa yung coffee ko. Mainit pa siya. So, naisip ko, i-vlog ko na lang habang nagkakape ako. Tapos, mamaya, tuloy-tuloy na yung gagawin ko. So, anyway. Hi, Bella. Alam nyo pala, bago ako mag-coffee, grinom ko si Bella. Kasi, di ba, 2 months siyang hindi nagupitan. So, sobrang hindi na siya nakakita. Tapos, to be honest, nag-worry ako kasi nagda-diarrhea siya lately. And, got bug bites a lot. There's a lot of... And I fell on my back. And then I made a map so we could go to the park and to the lake. We walked. You walk there. Yeah. But I want to it's be supposed to be your first day of school today. Hindi pa sila pumasok. Dapat first day of school today. Ay! Oh my gosh! Wait lang. Nagpapakulo pala ako ng egg. Out. We will go to the park. Ay, naku. Alam niyo, tinapon yung kape. Ay, buti na lang talaga meron ako ng vacuum mop. Grabe. Hindi ko alam kung matapos ko tong kwento ko or hindi. Pero, anyway, so, bibilisan ko na lang. Kasi parang feeling ko, hindi ko na kaya magdahan-dahan dito dahil sa mga nangyayaring fast-paced sa paligid ko. So anyway, si Peng, nagkaroon siya ng bagong work, pero same company pa din. Pero yung work na yon, he is now required to be back to office, diba? If you're watching the past vlogs, na go-work siya ng remote for the past 3 years na ba? Parang magdi 3 years na yata. Or parang 3 years na nga yata. I have daddy's phone. Yeah. So, kaya kami lumayo. Malayo kami sa... Quiet, boys. So, nagkaroon na ng changes. Na punta siya sa another team. Tapos, required na siya to go back to office. So, for 5 days a week. Tapos, yung bahay namin ngayon, kung saan kami nagre-rent, is 1 hour 30 minutes away from his work na, wait lang there, 1 hour 30 minutes away kami nang wala pang traffic. So, let's say, umalis siya ng rush hour, syempre, another 1 hour yon, or hindi ko alam kung ilan yung i-add up niya dun sa 1 hour 30 minutes without traffic, no? So, hindi na siya practical if i-keep namin itong bahay na to and we will keep renting this house kasi yung gas namin, 'di ba? Ganun din naman. Parang every 2 days kailangan niya magpagas dahil ganun kalayo yung biyabiyahihin. Tapos yung pagod. At the same time, ako din, mawawala na ako ng kasama dito. Majority of the time, ako talaga naman sa twins, sa kids, 'di ba?
Pero yung mga, since remote si Peng, may mga times na nakakatulong talaga siya. Like siya yung naghahatid sunto sa boy, sa school, since malapit lang yung school dito. Tapos nakatulong siya sa akin kahit papano sa mga, kunyari, papalitan yung diaper ng mga twins. Kunyari, nagluluto ako. Yung mga simpleng ganun, nakatulong na siya, no? Pero since hindi na nga siya remote ngayon, ang nangyari is, nung nasa Pinas kami, alam na namin yun. So, there was an option na magstay na lang muna kami ng mga bata sa Pilipinas. Kasi next year, God willing, next year talaga, uuwi na talaga kami sa Pilipinas dahil magpapatayo na kami ng bahay. So, parang 1 year na lang naman talaga yung kailangan naming tapusin. Kasi hindi pa rin naman matuturn over yung house this year. So, syempre, parang iipunin na lang muna namin yun. Mag-iipon na lang muna ngayon for the construction of the house, no? So, ang nangyari is, dapat mag-stay na kami sa Pilipinas, nagko-condo, nag-search kami ng condo, at may mga places na ako na naging contender for me to stay. May isa ako na gustuhan sa Alabang, na condo doon. Meron naman isa sa may Ortigas, ganyan. So, ang nangyari naman is, nung palapit na dapat si Peng na lang yung babalik dito sa States, si Nox, hindi niya kaya talaga na hiwa-hiwalay kami. As in, umiyak siya parang every night umiiyak siya na hindi niya nga raw kaya. So, parang alam niyo yung as a parent, hindi ko matiis na baka ako pa yung maging cause ng depression niya. Hindi ko alam if tama yung term na ginamit kong depression or ako pa yung makakos ng yung first heartbreak niya na magkakahiwalay kami as family. Parang hindi ko rin kaya. And to be honest, parang question ko rin yung sarili ko na kaya ko bang punuan yung absence ni Peng kung nasa States na si Peng, nasa Pilipinas ako. Kasi ang daming hindi ko rin mabigay as like, kunyari, di ba si Peng, lagi silang sinasamahan sa basketball, alam yung mga ganyan, mahilig sila sa basketball. Ako, wala akong alam sa basketball. Alam mo yung mga simpleng ganun na parang, iba kasi, di ba, pag anak mo lalaki, tas walang father figure. So, parang nag-worry din ako na parang hindi ko yata kaya, tas baka ako yung ma-blame in the end. And siguro, even if there's no blaming in the end, parang hindi ko kaya yung guilt na ako yung cause just because mahirapan ako dito sa States. Although, 100% talaga mahirapan ako. Actually, kahit remote si Peng, nahirapan talaga ako. Nakakaiyak, hindi ko siya ma-explain. Pero siguro yung mga nakakapanood sa inyo dito sa vlog, or yung talaga may kilala sa akin, alam nyo na talaga ang hirap ng pinagdadaanan ko dito. Imagine, walang help ako lahat, no? As in, kung makikita nyo yung bahay namin ngayon, hindi ko na in-effortan na linisin dahil wala pa talaga ako sa mood. I need to drink my coffee. Minsan, priority, no? Pina-priority ko rin yung self-care. Self-care, hindi man self-care as in pampering. Pero yung ito, pag inom ng mainit na kape, self-care na to sa akin pagkadating dito sa States. So, yung mga ganyan bagay, pina-priority ko siya ngayon. So, anyway, back to what I was saying. Parang nakonsensya ako. Parang naisip ko na hindi ko yata kayang maiwan kami sa Pilipinas. Tapos parang feeling ko, hindi ko rin kaya punuan yung absence ng tatay para sa mga bata. And, alam niyo yun, kung baby pa siguro sila, like yung twins, hindi pa nila masyado mamimiss si Peng. Alam niyo yun, hindi katulad si Nox and Noah, talagang sobrang attached na sila. And, sabi nga nila, hindi talaga nila kaya. Si Noah, medyo nakausap ko, na intindihan niya naman, pero si Nox, parang hindi niya talaga kaya na magkakahiwalay kami. So, ngayon, parang sinabi ko na lang na, sige, sasama na lang kami. Since may ticket na din naman kami, hindi na rin naman marirefund, no? Sabi nga ni Peng, sige, pag hindi natin kinaya yung setup, you can always go home or you can always go back. Hahatid niya raw kami sa Pinas. So, yun, may ticket na rin naman kami pabalik, no? And, sumama na kami. And, grabe yung decision making talaga noon, nung nag-decide naman ako na maiwan. Talagang, firm ako sa decision ko na maiwan na, because I know na, hindi ko rin magagampanan yung pagiging mabuting nanay kapag my cup is always empty.
'Di ba? In terms of, lagi akong pagod, I'm always drained, lagi akong stress. Like ngayon lang, 'di ba? Hindi ko to matapos. Ngayon medyo nanahimik sila, nag-iPad sila. And basta I mean, I'm very happy that I have a complete family. I'm very happy I have kids. Pero don't get me wrong ha, kasi yung mga ibang tao, 'di ba, parang ayoko lang masamain yung pagve-vent ko. Pero this is just reality. Especially pag naging nanay ka sa abroad. Alam niyo yun, yung pag naging nanay ka nang wala kang health. Ikaw lang talaga. Alam nyo, yung mga nanay sa Pilipinas, alam ko pagod, hindi ko sinasabing hindi, pero pag nagbabakasyon ako sa Philippines, sobrang iba than pagka mayaya ha. Sobrang iba. Sobrang yung nagkaroon ka lang ng time for yourself na umalis, na maiwan mo yung mga bata sa bahay. Very refreshing siya. Para kang nare-recharge. So, parang lagi kang may energy to be happy. So, ganun pala yun, no? Kaya nakakainggit din yung lifestyle ng mga moms na afford talaga na magkaroon ng help. Kasi pag may help pala talaga sa bahay, uuwi ka ng malinis yung bahay. Uuwi ka na pagka matutulog ka na, maayos yung tutulugan mo. Hindi katulad kami dito, aalis kami ng bahay, pupunta kami. Kung ano yung gulo, ganun din yung pag-uwi, magulo pa din. So, talagang iinit yung ulo mo sa... Siyempre, di ba, it will add up, it will pile up yung init ng ulo mo sa kalat, sa yung gagawin mo pang chores, magluluto ka pa, ang dami. Like me, ngayon, to be honest, ang dami ko pang gagawin, talaga. Wait lang. Inom na ako ng coffee. Okay. So, yun. Tapos, at the same time, if you're personally struggling din sa mga issues na not related naman sa stress sa bahay, like myself, syempre hindi ko na ikikwento yung mga personal pinagdadaanan ko. Ang hirap, parang wala ka na talagang mabibigay sa mga anak mo. I try my best every day, pero laging ang bilis ma-empty. Or maybe because I'm already empty to begin with. That's how I feel, no? So, yung nag-decide talaga ako na mag-stay na lang muna sa Pinas. Parang prioritize ko yung sarili ko. With the support of Peng, siya na rin talaga. Nakita niya na rin naman gano'n ako kahirap dito. So, parang sabi lang namin, 1 year na lang naman, uuwi na rin naman siya next year, di ba? Kaso nga, hindi ko kinaya na ganun yung naging reaction ni Naxi. Parang, alam mo yung parang yung iyak niya, hindi lang iyak na normal iyak. Parang nag-hyperventilate siya, ganyan. Tapos sinabi rin sabi ni Noah na kahit saan naman tayo mapunta, okay lang sa amin, basta magkakasama tayo. Parang mas prefer niya raw yun. Tapos sabi nila, tutulong daw sila sa bahay, ganyan. So parang ako, sige na nga, ako na lang ulit yung magtitiis for 1 year. And parang as a mom, sinabi ko na titiisin ko na lang yung 1 taon. Ngayon, for everyone's sake na lang. Pero syempre, hindi ko pa rin sabi ko sa kanila na nag-sorry na ako in advance, na kung masisigawan ko sila o magsastop ako agad-agad dahil I'm very tired. Nag-sorry na ako in advance. Kasi talagang ganun yung nangyayari sa life, no, lately. So anyway, ngayon, nandito na kami ulit. And like, yung sinabi ko kanina, sobrang layo ng work ni Peng sa office. Ang gagawin namin, mag-move na ulit kami ng apartment. Dahil doon sa area kung saan mag-work si Peng is wala kaming ma-move. Wala kaming malilipatan na ganitong magandang bahay and spacious na bahay at an affordable price. Kasi sobrang mahal doon sa area kung saan siya nag-work. Imagine niyo na lang, yung bahay namin na to, 4 bedroom to na rinirent namin. Pero mas mura pa to doon sa 1 bedroom apartment sa malapit sa work ni Peng. Imagine niyo, mas mura pa to ha. ng mga 9, 10, mga $300 to $400 cheaper pa to. So that's how far we are. Dahil syempre, pagka malayo ka, mas mura din yung bahay, 'di ba?
Ganon yung explanation. Pero, trinay din namin na pag-usapan, naging option din na keep na lang muna namin to. Kung nasan kami, ida-drive na lang ni Peng. Pero parang hindi kaya. Hindi kaya kasi parang parehong lugi sa gas money, lugi sa pagod. Especially sa pagod ko na oras pa siya makakauwi. Tapos walang maghahatid sundo sa boys. So, ang dami naming iniisip na parang feeling ko, mas okay na lang na lumapit kami sa work. At least pag doon na kami sa area ng work ni Peng, siya pa rin ang maghahatid sundo sa boys. So, less less responsibility ko na yun. Tapos, mas malapit, mas mabilis siya makakauwi kung may emergency or something. 'Di ba? So, yun na lang yung na pagdesisyon na namin. Tapos, alam nyo, grabe, yung pagdating namin pala galing Pilipinas, no, yung flight namin pabalik dito, pagbalik namin, madaling araw. So, since jet lag pa kami, ganyan, no, then morning, nung pag-uwi namin, naghanap agad kami ng apartment. Like, inaraw-araw namin yun. Para ma-break namin sana yung jet lag. Tapos pareho kami nalungkot ni Peng kasi yung mga una naming tiningnan na lugar, doon talaga sa malapit sa work niya, like mga less than 10 minutes away. Sobrang luma ng mga apartment. Alam mo yung parang depressing yung itsura, ganun. Sobrang luma, sobrang mahal. Kaya parang nag-decide kami na, sige, medyo lumayo tayo ng konti, mga 20 minutes away. Para naman medyo may mga kahit pa paanong okay na itsura na apartment. So, medyo lumayo kami ng place, medyo 20 minutes away. Okay na yun, di ba? Compare dito na 1 hour and 30 minutes. So, grabe. Everyday naghahanap kami ng apartment. Tapos everyday, parang pareho kami ni Peng na parang hindi namin gusto na bumalik sa apartment. Pag nakatira ka na ng bahay, ng may bata, siguro we wouldn't mind kung kami lang. Unang-una yung parking, pagka nag-apartment living ka, is ang layo sa unit mo and you have to walk kung gaano man siya kalayo. Pag kami lang, walang problema. Pag may bata, gets nyo, yung kunyari tulog sila, kailangan pa namin silang buhatin from the parking to the unit, ganyan. So, sobrang magiging mahirap din. Hay nako, basta ganun yung nangyari. Today, alam nyo, dapat first day na nila na kasi linipat pa namin pala sila ng school. Pero hindi sila nakapasok ngayong first day. Itatry nila tomorrow. Ngayon, ang gagawin natin is, nagsimula na pala ako the past few days na yung pag-alam ko, may mga gamit dito sa bahay, pinipicturean ko na siya, tapos pinupost ko dito sa group namin, may kumukuha na. So, unti-unti na ako namimigay ng gamit. Pero ngayon, buti yung friend namin, nagbigay ng moving boxes. Ngayon, ilalagay ko yung mga gamit sa boxes, tapos magsusort ako. Yung mga gamit na kailangan na i-donate na, or pamigay na kasi we will be moving to a 1-bedroom apartment lang muna. Meron kaming nakita na 1-bedroom pero spacious siya. Malaki yung room, malaki yung living room, malaki. So, yun na lang muna kasi pag nag 2-bedroom kami, parang grabe. Sobrang mahal. Hindi kami makaipon. So, ito na lang muna, 1-bedroom. Siksikan muna for a year. 1 year lang naman. Ngayon, ang dami natin gagawin. Ang daming... Awi! You have awi? Can I kiss the awi? Kiss.
yata ako nag-vlog. Thursday, ngayon Friday, pumasok sila Naxi doon na sa area na yun. Doon na yung school nila. So, 5:30 AM sila umaalis dito para makaabot sila doon. So, anyway, meron na talaga kaming lilipatan tomorrow. Pero, iniisip namin kung magbago kami kasi parang hindi kami satisfied doon sa place. But, I'm not sure. Ngayon, ang ginagawa ko lang, nag-aayos na ako ng gamit. Medyo marami na ako na-pack. Wait lang, pakita ko sa inyo. From that 2 days, ayan. Yung mga yan, dadali natin sa new place. Tapos, yung iba, mamimigay ako, sobrang daming gamit ngayon. Ito yung mga iba kong bibigay. Yan. Tapos, yung iba kong plans, hindi ko na siya isasama. Ibibigay ko na lang din siya. Yung treadmill ko, bibigay ko sana, kaso hindi na yata gusto ng friend namin dito. Kaya, binibenta ko na lang siya sa marketplace. I'm not sure. Pero marami nang nag-message. Hindi ko alam kung pipick upin na to later. Yan, hindi ko na rin madadala yung treadmill ko, unfortunately. And okay lang naman din kasi kapag lumipat kami sa apartment, may gym usually. So, ay naku, hindi ko alam kung maka-gym ako. Kasi ito, di ba nakuha namin yan for free? Ito, yan. Papamigay ko na rin yan. Pipicturean ko ngayon. Lahat yun. Yung mga pangbata, papamigay. Ang dami talaga. So, ngayon, ang ginagawa ko, sinusort ko lahat ng dadali namin for moving. I'm not sure kung tomorrow yun Pero kung sakaling tomorrow yun, hanggang 30 pa naman kami dito sa bahay na to. So, yung mga big stuff lang muna yung dadali namin, tapos pwede namin balikan yung mga small stuff. Yung big stuff na dadali namin is definitely couch and 2 TV lang. Tapos ito, hindi na namin to dadala dahil sobrang laki ng table na yan. Alam nyo, napapaisip ako kung gusto ko siyang ipa-cargo sa Pilipinas kasi natatanggal to yung leg niyan. And para dun sa future house namin. Kasi gusto ko talaga yung table na yan. At ang mahal pa ng bili namin dito. Hindi ko alam kung ibenta ko na lang ba dito or dalhin ko dun sa Pinas para dun sa future house namin. Gusto ko talaga siyang dalhin. So, papa-storage siguro namin muna yung mga balak namin iuwi sa Pilipinas. Pero hindi to dadalhin sa apartment. Yung couch dadalhin namin sa apartment. Pwede pa siguro to. Tapos, ayan, mag-aayos-ayos lang ako. Ngayon, tinatanggal ko yung mga frame. Tapos, pag tinanggal ko yung frame, pinapatsyan ko yung walls para malinis yung